Naku, Japan at China nagkainitan na naman. Ang Japan naglagay na ng mga missile malapit mismo sa Taiwan para direktang kontrahin ang China. Ang China naman nagpadala na ng 30 warplanes para takutin ang Taiwan. Tumawid pa sila sa mismong Median Line o ang hangganan sa dagat. Bilang ganti, hindi nagpatinag ang Japan. Sa kabila ng matitinding banta ng Beijing, tuloy ang plano nilang magtayo ng frontline missile base ilang kilometro lang mula sa Taiwan. Samantala, naglabas na ng matinding babala ang China, isang malupit at direktang ganti matapos manalo ang mga anti-China na lider sa halalan sa Japan. Papunta na nga ba tayo sa isang malaking hidwaan? Bakit nakikialam ang Japan sa gulo ng China at Taiwan? At higit sa lahat, kapag pumutok ang unang bala, paano tayo madadamay dito sa Pilipinas? Mga kahistoryador, dahil sa mga panibagong galaw ng mga militar sa Asya, kailangan nating intindihin kung gaano kalala ang sitwasyon. Ayon sa mga pinakabagong ulat, ang Japan ay naghahanda na para mag-install o maglagay ng mga surface-to-ship missiles at surface-to-air missiles sa kanilang mga isla na pinakamalapit sa Taiwan. Hindi ito simpleng paglalagay lang ng baril sa bakuran. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang mga high-tech na armas na kayang magpabagsak ng mga eroplano at kayang magpalubog ng mga dambuhalang barkong pandigma ng China. Ang mga islang ito, tulad ng Yonaguni at Ishigaki, ay napakalapit sa Taiwan. Para mabigyan ko kayo ng ideya, ang Yonaguni Island ng Japan ay nasa 110 kilometro lang ang layo mula sa Taiwan. Kapag tumayo ka sa dalampasigan ng Yonaguni sa isang maaliwalas na araw, makikita mo mismo ang mga bundok ng Taiwan. Kaya naman anumang mangyari sa Taiwan ay direktang makakaapekto sa Japan. Samantala, bakit ba napilitan ang Japan na gawin ang hakbang na ito? Ang sagot ay dahil sa walang tigil na pambubuli at pananakot ng China. Sa nakalipas na mga araw, naglunsad ang People's Liberation Army o PLA ng China ng 30 sorties. Ano ba ang ibig sabihin ng sortie? Sa simpleng salita ng mga militar, ito ay ang pagpapalipad ng mga combat aircraft papunta sa isang misyon. Hindi ito mga pampasaherong eroplano. Ang pinadala ng China ay mga J-16 fighter jets, mga bomber planes na kayang magdala ng nuclear weapons, at mga eroplanong pandigma na may dalang mga radar at surveillance equipment. Ang malala pa rito, marami sa mga eroplanong ito ay sadyang tumawid sa tinatawag na Median Line. Ang Median Line ay ang hindi opisyal na guhit sa gitna ng Taiwan Strait na naghihiwalay sa China at Taiwan. Sa loob ng maraming dekada, iginagalang ang linyang ito para maiwasan ang aksidenteng gyera. Pero ngayon, binubura na ng China ang linyang yan. Pinapakita nila na wala silang pakialam sa mga hangganan. Dahil dito, napakataas ng tensyon sa mga radar station ng China. Tuwing tatawid ang mga eroplano ng China, kailangang magpaalarma ng Taiwan at magpalipad din ng sarili nilang mga fighter jets para harangin ang mga ito. Isang pagkakamali lang, isang maling pindot sa missile system o isang aksidenteng banggaan ng 2 eroplano sa ere ay sapat na para magsimula ang isang malawakang gyera. Ginagawa ito ng China hindi lang para manakot, kundi para pagurin ang militar ng Taiwan at para sanayin ang sarili nilang mga piloto. Kapag dumating na ang araw ng totoong invasion o pananakop. Kaya naman hindi na nakapag-antay ang Japan. Ayon sa ulat ng Newsweek, tahasang sinaway ng Japan ang mga matitinding babala ng China at itinuloy ang kanilang frontline missile plan. Dati-rati, ang Japan ay kilala bilang isang bansang pacifist o umiiwas sa gulo. Simula noong matapos ang World War II, nakasaad mismo sa kanilang konstitusyon na hindi sila pwedeng magsimula ng gera. Ang kanilang militar ay tinatawag lang na Self-Defense Force.
Nakita ng mga lider ng Japan na hindi na sapat ang maging mabait. Kapag mahina ka, kakainin ka ng buhay ng mas malalakas na bansa tulad ng China. Kaya ang ginagawa nila ngayon ay nagtatayo sila ng tinatawag na missile wall o pader ng mga missile sa First Island Chain. Ang First Island Chain ay ang linya ng mga isla mula sa Japan, pababa sa Taiwan at aabot hanggang sa Pilipinas. Kapag naglagay ang Japan ng mga missile sa mga islang ito, sinasara nila ang pintuan para sa mga barko at submarine ng China. Hindi makakalabas ang mga puwersa ng China papunta sa Pacific Ocean nang hindi dumadaan sa target range ng mga missile ng Japan. Ito ay isang matapang at agresibong taktika. Samantala, mga kahistoryador, bakit ba ganito katindi ang reaksyon ng Japan? Ayon sa isang pag-aaral mula sa think tank journal, ang Japan at China ay patungo sa isang mapanganib na standoff o paghaharap dahil sa issue ng survival o pananatiling buhay ng ekonomiya ng Japan. Ipaliwanag natin ng maigi. Ang Japan ay isang islang bansa na halos walang sariling natural resources. Umaasa sila sa pag-angkat ng langis, pagkain at mga materyales mula sa ibang bansa tulad ng sa Middle East. 10% ng kanilang langis ay dumadaan sa mga karagatan malapit sa Taiwan at South China Sea. Kung sasakupin ng China ang Taiwan, makokontrol ng Beijing ang mga rutang ito. Ibig sabihin, hawak ng China ang leeg ng Japan. Pwedeng harangin ng China ang mga barkong may dalang langis papuntang Tokyo at babagsak ang buong ekonomiya ng Japan sa loob lang ng ilang buwan. Wala silang kuryente, walang gasolina, walang industriya. Hindi papayag ang Japan na mangyari ito. Kaya nilalagyan nila ng missile ang kanilang mga isla para sabihin sa China na handa silang pumatay at mamatay, wag lang masakop ang Taiwan. Dahil dito, galit na galit ang gobyerno ng China. Ayon sa isang ulat mula sa First Post, naglabas ng direktang banta ang China. Nagagawa sila ng isang resolute response o isang matindi at desididong ganti laban sa Japan. Nangyari ang bantang ito matapos magkaroon ng halalan sa mga matataas na posisyon sa Japan, kung saan lumakas ang puwersa ng mga tinatawag na hawkish o warlike na mga politiko. Kabilang na ang kampo ng mga lider tulad ni Sanei Takaichi at iba pang mga opisyal na pabor sa pagpapalakas ng militar. Ang mga politikong ito ay hindi takot sa China. Pabor sila na baguhin ang batas ng Japan para mas madaling makasali sa giyera at tahasan nilang sinusuportahan ang Taiwan bilang isang malayang bansa. Para sa China, ito ay isang malaking sampal. Itinuturing ng China ang Taiwan bilang isang rebeldeng probinsya na kailangang bawiin kahit pa gumamit ng dahas. Kapag may ibang bansa na sumusuporta sa Taiwan, itinuturing ito ng Beijing na pangingialam sa kanilang internal na problema at isang direktang banta sa kanilang soberanya. Ang Japan ay patuloy sa pag-aarmas at pagbili ng mga Tomahawk cruise missiles mula sa Amerika para mas lalong lumakas ang kanilang opensiba. Ang China naman ay mabilis na nagpapalaki ng kanilang Navy at Air Force na may layuning higitan ang puwersa ng Amerika sa Asya. At sa gitna ng lahat ng ito ay ang Taiwan na patuloy na binubulabog ng 30 warplanes araw-araw. Kaya ang tanong, paano tayo apektado rito bilang mga Pilipino? Bakit natin kailangang pakialaman ang away ng Japan, China at Taiwan? Ang sagot, mga kahistoryador, ay heograpiya. Tingnan nyo ang mapa. Ang pinakadulong isla natin sa Hilaga, ang Batanes, ay nasa 150 kilometro lang ang layo mula sa Taiwan. Mas malapit pa ang Batanes sa Taiwan kaysa sa Maynila. Kung sumiklab ang giyera sa Taiwan Strait dahil umatake ang China at sumagot ang Japan at Amerika, siguradong madadamay ang Pilipinas.
Ang mga fighter jets at missiles ng lahat ng bansang ito ay lilipad sa ibabaw mismo ng ating mga teritoryo. Ang ating mga karagatan ay magiging battlefield o lugar ng labanan ng mga dambuhalang barkong pandigma at submarines. Nandiyan pa ang issue ng mga EDCA sites o ang mga base militar sa Pilipinas na pwedeng gamitin ng Amerika. Kapag tinulungan ng Amerika ang Taiwan laban sa China, siguradong gagamitin nila ang mga base militar dito sa atin, sa Cagayan at Isabela bilang launching pad ng kanilang mga tropa at supply. At dahil gagamitin ng Amerika ang ating bansa, siguradong magiging target din tayo ng mga missile ng China. Hindi natin pwedeng sabihin na magiging neutral lang tayo. Sa ayaw at sa gusto natin, kapag nagkainitan na ng tuluyan ang Japan at China, nasa mismong gitna tayo ng crossfire. Ang ekonomiya natin ay babagsak din dahil titigil ang kalakalan sa dagat. Wala nang papasok na mga barko ng produkto. Tataas ang presyo ng langis at bilihin. Magkakagulo ang buong rehiyon. Hindi ito kathang-isip lang. Ito ang direktang epekto ng geopolitics na nangyayari sa ating mismong pintuan. Kaya naman mga kahistoryador, nakikita natin kung gaano kaseryoso ang galaw ng Japan ngayon. Ang paglalagay nila ng frontline missile plan malapit sa Taiwan ay hindi para magsimula ng gera, kundi bahagi ng tinatawag na deterrence strategy. Gusto nilang ipakita sa China na kapag umatake kayo, masasaktan din kayo ng husto. Gusto nilang magdalawang isip ang Beijing. Dahil dito, walang sino man ang nakakasiguro kung hanggang kailan tatagal ang kapayapaan sa Asya. Ang bawat araw na nagpapalipad ang China ng militar patawid sa Median Line at ang bawat araw na nagdadala ang Japan ng missile launcher papuntang Ishigaki ay isang araw na mas palapit tayo sa isang delikadong gera. Ang tanong, tayo ba dito sa Pilipinas handa na ba sa kung anumang mangyayari sa ating mga kapitbahay? I-comment nyo sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat!